Ah, pwede mo po bang pakibati ang katabi mo na gumaganda ka ngayon, gumagwapo ka ngayon? O ba't yung iba na tumawa, parang hindi convincing? Habang nag-grow po yung faith natin, gumaganda po tayo sa harapan ng Panginoon. Posible sa katabi nyo, hindi siya maganda, hindi siya gwapo, pero habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, tayo po ay nagiging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabihin mo, okay lang, kahit di mo sabihin maganda ako, gwapo ako, para kay Lord, gwapo ako, maganda ako. Ba, walang nag-amen. Okay. So sa hapon pong ito, patuloy po tayo sa believers and failing faith. Although this is our last topic, pero hindi po, ibig sabihin, din na po natin pag-uusapan ang faith. Although sa serye po natin for about 4 months, no, 24 actually itong mga to na naka-24, 24 na po yung ngayon, palagay ko po, yung present every Sunday, lumago na ang pananampalataya. Hallelujah. Na tayo po ay nagpatuloy at magpapatuloy pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So tayo po ngayon sa hapong ito ay patuloy tayong bibigyan ng pag-aaral ng Panginoon na tayo po ay maging, last meeting natin, last Sunday, si Simon Peter ang topic. Although di ako yung speaker, pero ang pinag-usapan po natin si Simon Pedro. Okay? So ngayon po yung unfailing faith ni Apostle Paul. Kilala niyo po si Apostle Paul? Okay? Actually, siya po ay ang sumulat ng 13 epistles or books ng New Testament. Ang New Testament, meron lang po siyang 27 books. 13 po doon ay sinulat niya. Kung i-consider natin ng Hebrews na siya ang nagsulat, dahil hindi pa po ito malaman talaga kung sino yung nagsulat ng Hebrews, pero kung ibibigay po natin sa kanya, 14. So, kalahati po ng New Testament ang nagsulat po, ginamit ng Panginoon, si Paul o si Saul. Okay? So, tayo po ay mag-aaral patungkol sa buhay niya. Of course, hindi po tayo mag-aaral without asking the presence of God. Amen. Shall we pray? Father, we pray, we thank you, Lord. We praise you sa hapon pong ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng pagkilos na ginagawa mo sa buhay namin. Patuloy, Lord, na aasahan namin ang kabutihan mo. Maging ang pag-ibig mo, maging ang pananampalataya na pinagkatiwala mo sa amin. Patuloy mo itong tatrabahuhin upang patuloy itong maging malakas, umusbong at patuloy na maglingkod sa iyo. Patuloy kaming humihingi ng katalinuhan upang ang aming pag-uusapan ay hindi lamang po maging head knowledge, kundi Lord, ito'y makita sa aming pananampalataya, sa aming buhay, na kumikilos ka, O Diyos, sa pamagitan ng salita, sa pamagitan, Panginoon, ng pananampalataya na meron kami. Lord, makakilos ka sa buhay namin. Lord, patuloy din po namin tinatas ang aming senior pastor sa kanyang kaharawan bukas. Kayo po magpahala sa kanya. Patuloy niyo siyang protektahan, O God. Alam ko, Panginoon, na marami po siyang struggle, marami po siyang inaharap, marami po siyang banta, Lord, sa kaaway. But as we pray corporately, O God, we entrust into your hands ang buhay po ng aming senior pastor. Patuloy kang kumilos sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan. Patuloy mo siyang palakasin, O Diyos. Patuloy mong bigyan ng katalinuhan upang inyong mensahe patuloy na aming maranasan, aming maintindihan, aming mapag-aralan sa pinagkatiwala niyong minister sa kanya, Panginoon. Lord, magpala ka sa buong pamilya niya. Maging sa mga pangangailangan nila, O Diyos, patuloy na ikaw ang mag-provide sa kanila. Maging, Lord, sa bawat isa na nadirito as we pray, continue to bless us, Lord. Continue to heal us, O God. Continue, Lord, to show your goodness. And as we pray, O God, continue to empower us according to your Spirit and according to our faith. Be with us, Lord, as we study this word. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang pangalan pong Saul or Paul, ito po ay hindi po nagpalit ng pangalan si Saul. No? Kasi po sa unang mga chapters ng Acts, tinawag po siyang Saul. O sa Tagalog, Saulo. Okay.
Saul. Okay. Although ang Saul po, ito po ay Hebrew masculine name niya talaga. No, ang ibig sabihin po niyan, asked, prayed, borrowed, or possible, dedicated to God. No, Saulos sa Greek. Pero pagdating po sa Paul, no, hindi po siya nagpalit, pero actually, this is a Roman name. Kasi po si Pablo ay Roman citizen. Nakuha niya po yung citizenship not because ang tatay niya ay Roman citizen. Hindi po. Meron po silang property sa Tarsus. At kapag ikaw ay landowner ng Tarsus, binibigyan ka ng karapatan ng Roman citizen o ng Rome government na maging Roman citizen. Kaya nga po sabi niya, yung citizenship yan na-acquire niya sa kanyang tatay. Okay? So, posible, yung pamilya ng tatay niya ay before na sila ay sakupin ng Rome, ay nagmamay-ari po sila ng lupa sa Tarsus. No? At ang ibig sabihin po ng Paulos sa Greek ay small, little, or humble. Hallelujah. At sa Latin ay Paulus. No? At actually po, kung babagyan po sa Acts 13 verse 9, no, doon po nagpalit. Pero actually yung Saul, yun po yung Jewish name na sabi ng ginawa natin o pinag-aralan natin. Tapos ito po yung Paul. Kaya po, wag mo kayong mag-miss up, no? Baka merong Paul, merong Saul, pero isa lang po ang taong pinag-uusapan natin. Nagkakandi na po tayo dito. Okay. So, from Peter, nung siya po ay nabaptize ng Holy Spirit, na nag-preach for the first time at the day of Pentecost, 3,000 people or men were added. Tama po, nakuha niyo po last Sunday. So dahil po lumalago po ang mga Hudyo o yung mga believers na followers ng the way, ito po yung unang tawag nila, hindi pa po Kristiyano, ang mga pangalan nila, ang tawag po sa kanila is follower of the way. Lumalago po sila. Ngayon po, nagsimula pong mainggit, no? Magselos ang Sanhedrin, yung mga priests, especially the Sadducees, sa mga Kristiyano na hindi naman nag-aral ng salita ng Diyos, pero effectively, powerfully, been used by God nung oras na yun, yung panahon na yun. Okay? Nung pong nagpagaling si Peter and John, no po, hindi po sila nagpagaling. Nagpagaling po ang ating Panginoon. Nung pong may naglilimo sa beautiful gate, ang sabi po ni Peter, silver or gold I do not have, but what I have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk. So nagmilagro po ang Panginoon doon, nakalakad po yung lumpo, nagtatalon pa, hindi lang nakalakad, nagtatalon pa. Milagro po to kasi for since birth, siya po ay hindi makalakad, so bigla nagkaroon ng laman ng kanyang paa. Bigla siya po ay nakalakad. Siguro dahil po matanda na siya, wala na pong walker na magkasya sa kanya. Kaya nga inalaw ng Panginoon na maglakad na agad. Okay? So, nang dahil doon, sumikat po ang pangalan ng ating Panginoon, pinersecute yung mga believers, mga followers ng ating Panginoon. At isa po si Pablo dito ang nag-approve, lalong-lalo na kung babasahin po natin ang chapter 5 and chapter 6 ng Acts, ay makita po natin, mababasa po natin na si Stephen po ay unang martyr na namatay because of the name of Jesus Christ. Okay? Tapos pagdating ng chapter 8 ng Acts, pinersecute na po. Doon po na-disperse, na-scatter ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Kasi po sabi ng Panginoon, no, you will be my witnesses in Acts 1:8. In Jerusalem, una sa Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the outermost part of the earth. So, hindi po kaagad-agad sila lumabas. No, sabi ng Panginoon, ayaw nyo lumabas ha, ayaw nyo mag-share sa ibang mga lugar. So, ang ginawa ng Panginoon, inallow yung persecutions. And because of that persecutions, na-scatter po yung mga Kristiyano. At dito po unang nagpakilala si Paul, okay? Or si Saul. Okay? Unang pangalan niya na pinakilala na si Saul. Si Saul po ay isang Pharisee. Posible po, nakita niya kung paano humarap si Jesus sa Sanhedrin. Posible po na nakita niya kung paano mamatay si Jesus sa krus. Posible na
Although hindi niya ito nakaharap o hindi niya ito nabatikos, pero nung namatay po ang ating Panginoon at sumikat po yung mga Kristiyano, dito po nagalit si Pablo. Kasi po akala ni Pablo ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon ay sundin ang 613 laws of Moses. Akala niya, kasi bilang Pharisee, talagang they strictly obey the law, no, pertaining the 613 laws of Moses. So, sa kanya, pagkakaalam niya, based sa orientation din sa kanya, itong mga bagong sekta, sect nga po ang tawag nila eh, sila po ay kontra sa faith nila sa Panginoon. Kaya nga po, galit na galit siya and he wanted to kill all believers during that time. Kaya nga po nung namatay si Stephen, nung pinagbabato po siya until mamatay, inapprove po ni Pablo dito ang kamatayan ni Stephen. Kaya ganun po kalakas ang loob ng mga Hudyo na batuhin si Stephen hanggang mamatay dahil po binigyan ng approval ni Paul o ni Saulo or ni Pablo. Okay? Ngayon po, in chapter 9, ito na po, chapter 9 na po tayo, in verse 1. Meanwhile, yung pong meanwhile na to, hindi yan pong kaagad-agad. Oh. Yung meanwhile, okay, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Nang dahil sa kanyang religiosity, yung as he follow his religion, okay? Akala nga niya, kontra ito sa Judaism, sa kanilang Orthodox religion. Kaya nga, yung sinabi ng salita ng Diyos, uttering threat. Ibig sabihin talagang umuusok sa galit yan. Kita niyo yung misis niyo kapag nagalit? Yan. Okay? Umuusok sa galit. No? With every breath, ibig sabihin, habang siya ay buhay, habang siya ay nakatayo, no, nandun yung galit niya sa mga believers, sa mga Kristiyano sumusunod sa ating Panginoon. And was eager to kill the Lord's followers. Okay? So, na-scatter po sila. Okay? Tawag nito, napunta sa iba-ibang lugar. Marami mga believers from Jerusalem ang nagpunta ng Damascus. Take note, ang Damascus is about 210 kilometers from Jerusalem. At ang Damascus ay hindi po yan sakop ng Israel. You still remember the Canaanite woman? Noong nagpunta ang ating Panginoon sa Syria, na merong Syro-Phoenician woman, no, na nandoon sa Tyre and Sidon, part po yan. Nandun po yung Damascus. So yung mga Kristiyano nagpunta doon, akala nila hindi na sila mahahabol dahil po nasa pagan area na sila. Okay? So dahil hindi na po sakop ng Sanhedrin yung area nila, kasi po pagan area na po yan, ang ginawa po ni Pablo, he went to the high priest nang dahil saan? He requested letters addressed to the synagogues in Damascus. So, mga synagogues ang pupuntahan niya. Ito, sakop siya ng Sanhedrin kasi nga po yung mga synagogues ay under sila ng Sanhedrin. Okay? So, kakausapin yung mga rulers ng mga synagogues para po ilabas yung mga nanggaling sa Jerusalem na convert into Christianity. Yung mga followers nating Panginoon. Okay. Asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way. And nga po, ang word is, ang tawag sa kanila, followers of the way. Tama nga naman eh. Kasi Jesus is the way, the truth, and the life. He is also the way going to Father, going to heaven. Siya rin yung daan ng katotohanan at ng kabanalan. Hallelujah! Kaya nga po, tama din po yung word na the way. Okay? So lahat ng makikita niyang follower of the way in that synagogue, he wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Okay? Ibig sabihin, ikukulong sila. Dadali sa Jerusalem, ikukulong sila. Ganun po ka-religious si Pablo. Okay? Bilang Pharisee. And possibly member po ng Sanhedrin, kaya nga po ganun
kagrabe ang kanyang kapangyarihan na nakuha niya sa Sanhedrin. Ibig sabihin po nito, lilipuning lahat yung mga believers na nanggaling ng Jerusalem. Kasi po, sila po yung unang nakarinig ng mensahe ng Panginoon from Peter, no, maging doon sa kamatayan ni Stephen, narinig nila kung paano mangaral din si Stephen sa harapan ng Sanhedrin. Hallelujah. In verse 3, as he was approaching Damascus on his mission, yung mission niya, kunin yung mga followers ni Jesus, dadalhin sa Jerusalem. A light from heaven suddenly shone down around him. Okay? Sabi ng Acts 22 and Acts 26, sabi ni Pablo dyan, it's about noontime, nandun yung sikat ng araw, pero yung light, yung ilaw na nakita niya, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Hallelujah! Talagang nakakabulag. Talagang hindi mo siya matingnan. By the way, natingnan nyo na po yung araw sa tanghaling tapat. Siguro seconds lang para bumagsak ka na, para ibaba mo na yung talukap ng mata mo. Okay? Pero sabi ni Pablo, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ibig sabihin, nung sinabi ni Pablo ito, naniniwala siya, yung ilaw na nakita niya, hindi siya ordinaryong ilaw. Naniniwala siya, yung ilaw na to galing sa Diyos. Okay? Galing sa langit. So he fell to the ground and heard a voice saying to him, So, why are you persecuting me? So bumagsak siya sa tindi ng liwanag na nakita niya, bumagsak siya. Actually, if you experience the holiness of God, ang pwede mo lang gawin ay lumuhod, mag-prostrate, dumapa sa presensya ng ating Panginoon. So dumapa siya, no, bumagsak siya sa lupa at narinig niya, soul, kilala siya. Kaya nga na-convince siya na yung bagay na to galing sa langit kasi kilala siya eh. Tinawag, soul. Why? Although sa NLT talagang parang galit eh, no? Soul! Kasi pero sa NIV or sa King James Version, wala po yan. It's soul. Ibig sabihin, kapag po ikay tinawag ng Panginoon twice sa pangalan mo, sasabihin niya, Ron, Pogi. Kaya pag gano'n na nag-uusapan, okay, tinatanggal ko lang po yung antok niyo. Ron. Ibig sabihin nito, may paggagawa ang Panginoon sa iyo and He wants connection. He wants relationship. Okay? So why are you persecuting me? Okay? So, anong nangyari? Hindi lang siya nagulat nung sinabi niyang, Who are you, Lord? Hindi siya nagulat dito. Kasi sa ilaw pa lang, ramdam na niya, hindi common, hindi natural. Hindi gawa-gawang ilaw ito. Okay? At di niya pa alam na bulag siya. Okay? Sa tindi ng ilaw, sa tindi na lang liwanag, pumikit siya, dahil hindi niya ma-attain yung ilaw, yung liwanag. Tapos, hindi siya nagulat nung sinabi niyang, Who are you, Lord? Alam niya, divine. Alam niya, galing sa langit yung nagsalita. Kasi kilala siya eh. Nung time na yon, mga kasama lang niya, actually, si Pablo po, naglalakad po sila dito. No? Wala pong kabayo o walang sasakyan, naglalakad lang po sila dito. At wala kang mababasa sa first, second, and third missionary journey ni Pablo na gumamit siya ng kabayo. Okay? Talagang lakad lang. Ngayon, nung dumapa siya, okay, alam niya na divine yung nagsasalita. Tapos sabi niya, Who are you, Lord? And the voice replied, okay, I am Jesus, the one you are persecuting. Kapag po ang mga believers, ang mga Kristiyano pinersecute, dahil Jesus is our head and we are His body, so siya rin po ang pinapersecute natin. Okay? So sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing, Why are you persecuting my followers? Kasi it caused Him
to follow Jesus. It caused Jesus to follow Him. Siya yung dahilan. Okay? Kaya nga nagpunta sila ng Damascus, ang dahilan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, why are you persecuting me? Alam ni Pablo dito, parang mahaba yung intro, alam ni Pablo dito na, okay, sa Acts 5:39, sabi po ni Gamaliel, kapag yan ay galing sa Diyos, yung mga believers na yan galing sa Diyos, at kinukontra lang natin, ibig sabihin, we are causing against God. We are doing the things against God, and we are fighting against God. Hayaan lang natin sila. Kasi kung hindi yan galing sa Diyos, mawawala din sila, ihinto din sila. Pero kung yan ay galing sa Diyos, ibig sabihin, we are fighting against God. So posible naaalala ni Pablo ito, kaya nga, nung sinabi niyang, I am Jesus, akala ko bang patay siya? Kasi hindi po naniniwala yung Sanhedrin na nag-resurrect si Jesus, pero actually naniniwala po sila, binribe nila yung mga Roman soldiers sa sabihin, ninakaw lang yung bangkay. Hello? Okay? Pero ito, sinasabi, patay, pero buhay pala. So naniwala si Pablo na buhay ang ating Panginoon. Kaya nga nung narinig, I am Jesus. Ngayon sinasabi ng Panginoon kay Pablo, I am Jesus. I am God. Because of the light. Okay? The one you are persecuting. Hallelujah. Are you with me? Now, get up and go into the city and you will be told what must you do. Okay? Tinawag niya ang Panginoon na Lord. And this time, naniniwala siya na buhay ang ating... Nagsalita eh. Meron bang patay na nagsasalita? Siguro tatakbo ka, no? Pero ang Panginoon, nagpakilala na kay Pablo. Nagpakilala na siya, I am Jesus. Okay? Hindi diretso na ang pagpapakilala ng Panginoon. Kasi nga po, maraming mga pangalan during that time na Jesus ang pangalan. Kahit nga ngayon, dito sa Pilipinas, merong pangalan, Jesus eh. Kaso nga lang, tinatawag lang natin Jesus. Pares lang. Tinagalog mo lang, pero ang spelling, J-E-S-U-S. Okay? So maraming mga Jesus din na gumagamit sa pangalan Jesus during that time. Pero alam ni Pablo na yung nagsasalita, ito yung pinako sa krus, namatay, and after 3 days, totoo ngang nag-resurrect siya. Hallelujah. Kaya nga po, sumunod. Yung pong must dito, yung word, what you must do, yung kailangan niyang gawin. Hindi yan yung option lang. Hindi, it's a command. It's a direct command from God na merong gagawin si Pablo after the encounter. Hallelujah. Parang pumasok sa Damascus si Pablo astig. Ngayon, kulelat. Hindi lang kulelat, bulag. Okay? Parang ang tapang at tao, hindi atakbo. Pero nung nakita ang Panginoon, bagsak ang tuhod. Parang nakita mo ang misis mo. Ano ulam? Nasa rep! Sabi ng misis. Wala naman tayo rep eh. Alam mo na. Hallelujah. In verse 7, ito. Then the men with souls stood speechless. They heard the sound and of someone's voice, but saw no one. Alam niyo, ang Panginoon kapag nagsalita at may pagagawa sa'yo, direkta yung message sa'yo. At maintindihan mo yon. Yung iba hindi nila maintindihan. Kaya nga, nung ako'y nagpastor, nung sabi ko, kasi po, nagbabarko ako dati. Nung sabi ko, magpapastor ako, mga pamilya ko, ayaw eh. Kayo ba, payag? O sige, sabi ko nga, hindi rin kayo payag. Okay? Pero yung command ng Panginoon, yung panawagan ng Panginoon, personal yan. Ikaw nakakaalam kung talagang tinawag ka ng Panginoon or naitulak ka lang. Hallelujah! So Paul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind.
So his companions led him by the hand to Damascus. So, diretso po sila. He remained there blind for 3 days and did not eat nor drink. Hallelujah. Ito. Yung encounter niya sa ating Panginoon, it caused faith na kay Pablo. Why? Kasi while in that 3 days, he was praying about himself to Jesus. He was actually realigning his knowledge about the Old Testament to the promised Messiah that that name is Jesus. And that Messiah is Jesus. Okay? Ina-align niya. Why? At kailangan din niyang i-empty yung sarili niya. Kaya nga kailangan niyang mag-fast muna for 3 days and 3 nights. Hallelujah. Bulag. And now, in verse 10, now, there was a believer in Damascus. After 3 days ito, after 3 days na siya bulag, there was a believer. Take note, believer, hindi apostle ito, hindi prophet ito, believer. Ibig sabihin, kahit tayong lahat ngayon, kapag inalaw ng Panginoon na gagamitin niya tayo because of our faith, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. So a believer in Damascus named Ananias, the Lord spoke to him in vision. Okay? Sa vision niya, while he was praying. Calling Ananias, yes, Lord, he replied. The Lord said, go over to Straight Street to the house of Judas. Okay? Specific, Straight Street, no, diretso lang. Hanapin mo yung bahay ni Judas. Hindi yung Judas na namatay dito, no? Hindi yan yung Judas not pay. O hindi yan si Judas na nagkanulo sa ating Panginoon. Ito po ibang pangalang Judas. Okay. Yung Ananias, hindi rin yan yung namatay o yung high priest, at hindi rin yung namatay sa ox na dahil nangulimbat ng kanilang offering. Hindi rin yan. Ibang Ananias ito, and this Ananias was actually a believer. So sabi ng Panginoon, when you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He was praying to me right now. Okay? He was praying to me right now. Parehas silang nananalangin, parehas silang kinatagpo ng Panginoon sa panalangin. Sabi ng verse 12, I've shown him a vision of a man named Ananias. Sa kanya, kay Pablo din. No? Sabi ng Panginoon, Ananias, may pangalan Pablo, puntahan mo siya. Kay Pablo naman, Pablo, may darating sa'yo, ang pangalan niya Ananias. Okay? Paano nagulat kayo? Ina-arrange ng Panginoon. Okay. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. So pagagalingin siya ni Ananias. So alam na rin Pablo na kumikilos na ang Panginoon sa buhay niya. Okay? Kaya nga yung personal encounter natin sa Panginoon, yung personal salvation natin sa Panginoon, yung personal faith natin sa ating Panginoon, hindi mo pwedeng pagkatiwalay sa iba. Yung kaligtasan mo, yung klase ng faith mo, kung ikaw ay ligtas, ikaw lang nakakalam yan. And God, of course. Amen? Okay. In verse 13, but Lord, ito sabi ko nga sa inyo, kapag nakakabasa kayo ng but, B-U-T. Yan. Beauty. But. Okay. Okay, take note yung mga next line. Okay. Explain Ananias, I've heard many people about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. Narinig ko yung karamaldumal, yung grabing persecutions na ginawa ng taong ito. No, sa mga Kristiyano, pinakukulong. Gusto rin patayin. Okay? And he is authorized by the lead priest to arrest everyone who calls upon your name. Okay? Nagreklamo si Ananias para, Lord, sigurado ka? Buhay ko nakataya dito. Kapag sinabi ko, Ananias, follower ako ni Jesus. Baka last breath ko na. Okay? Pero eto, very specific si Lord dahil mangyayari yung sinabi ni Lord. Very specific si Lord kasi alam din niya na medyo magda-doubt si Ananias. Very specific yung information ni Lord dahil alam niya, meron tinatawag si Lord sa kanyang ubasan o sa kanyang
as a follower of God. Pero tingnan niyo po, but din ito in verse 15, but, ano yung first word ni Lord nung tinawag si Ananias? Go, yung first word. Inulit, hindi binago ng Panginoon, the same word, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles, to the kings, as well as to the people of Israel. Gagamitin ko siya. Siya yung gagamitin ko sa mga Gentiles. Siya yung gagamitin ko sa mga kings. Siya yung gagamitin ko rin sa mga Hudyo. Actually po, si Paul, ngunang nangaral sa mga Hudyo, pero nireject siya, kaya nga napunta siya sa Gentiles. And mostly sa mga epistles niya, pang Gentiles. Okay? Then later on, in the latter years of his life, mga kings nang kausap, mga governors, no? Si King Felix, si Agrippa, si Caesar. Okay? Maging si Nero. Okay? Kaya nga sabi ni Pablo, sana, sabi nung si King Agrippa, kung hindi lang nag-appeal, no? Basahin niya lang pong Acts, kung hindi nag-appeal itong taong ito, laya na dapat siya. Pero nag-appeal siya kay Caesar. Hallelujah. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Yes, nagdulot siya ng persecutions, pero gagamitin ko siya. Papakita ko siya sa kanya kung paano siya magsasuffer sa mga kamay din ng mga tumutulig sa katulad niya dahil sa aking pangalan. Hallelujah. Are you ready na tayo makaalam pa sa buhay ni Pablo? Hallelujah. Nag-intro pa lang po ako, pero alas 3 pasado na. Okay, first point, Paul had unfailing faith in God because he immediately preached Christ after his conversion. Take note, si Pablo, estudyante ni Gamaliel. Si Gamaliel ang well-known teacher o rabbi na during his time. Ang pinag-aaralan nila yung Torah, ang Old Testament, and even Isaiah. No, yung mga prophets, mga sulat ng mga prophets, available na during that time. So, pinag-aaralan po nila. Okay? At si Pablo, alam niya yung Old Testament dahil from Old Testament, may pinangakong Messiah. Okay? So, inalign niya ngayon yung pagkakalam niya sa Messiah in the Old Testament na tinupad na in the New Testament. Kaya nga, he preached about Jesus after his conversion. Hallelujah. Naranasan niyo po ba yan? Nung una kayong umibig kay Lord, nung una niyong naranasan na yung although yung iba hindi nakaranas nito, no? Pero genuine naman yung repentance, yung lumuha sila, no? Nagsama yung sipon at luha, bumagsak sa bibig, at una niyong natikman kung anong lasa ng luha at ng sipon for the first time. Although hindi po lahat, no? Hindi ko sinasabi kung hindi ka dumaan sa ganyan, hindi mo talaga tinanggap ang ating Panginoon. Pero nung una kong umibig kay Lord, una mong naunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi ka ba nag-share patungkol sa ating Panginoon? Hallelujah. The first time na sinabi mo, yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I will surrender my life to you. Na paglabas mo sa lugar na kung saan mo nakatagpo ang Panginoon, the next time na makita mong mga tao, you are sharing what you have experienced with God. Ako lang po ba yun? Ako lang po ba nakaranas nun? Hallelujah. Kaya nga po, sabi po ng Acts 9:17, so Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, alam na ni Ananias na itong si Saul, hindi na kalaban, kundi kapatid na. The Lord Jesus, who appeared to you on the road, He sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. At that very day, nung nagpakita ng vision ng Panginoon kay Ananias, maging kay Paul, kay Pablo, si Pablo po ay gumaling, nakakita, parang merong scale na bumagsak sa kanyang mata. Tapos he was baptized. Yung be filled with the Holy Spirit, baptism po to. Okay, nabaptize po siya ng Holy Spirit. Okay?
And instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he regained sight. Then he got up and was baptized. Ito po, for about 3 days, hindi kumakain si Pablo. Pero kay Pablo, hindi importante pagkain. Hindi katulad ng katabi mo. Okay? Hindi muna siya kumain. Sabi niya, kailangan sumunod muna ako, mabaptize muna ako. Alam niyo po yung baptism, hindi ito pangkumpleto ng kaligtasan. Ang baptism, ito po yung pagpapakita that we are true followers of Jesus Christ. Kaya nga po nag-undergo ka ng water baptism. Okay? So, he got up and was baptized. Ito, verse 19. Afterward, he ate some food and regained strength. Afterward. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi priority kay Pablo ang kumain. Ang priority niya ang ating Panginoon. Kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nanaisin mo sa buhay mo yung everyday presensya ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. And Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. In 20. And immediately, okay, he began preaching about Jesus in synagogues. Okay, yung letter niya sa mga synagogues para kunin yung mga believers, yung mga followers. Pero this time, hindi niya nakukunin, i-strengthen yung mga followers. Na dati, kukunin para ikulong, pero this time, imimit para i-strengthen sila. Okay, it's a total 180-degree turn sa buhay ni Pablo. Na dati, persecutor, now, encourager. Hallelujah. No, synagogues, saying he indeed the Son of God. No, sa mga synagogues, doon po available yung mga libro ng Old Testament. Wala pang New Testament during that time. Available na po yung Old Testament sa mga synagogues. And they have access doon sa mga librong ito. Kung hindi sila well-versed sa mga librong ito, okay, or yung mga taong ito, well-versed sa libro, sa Old Testament, kaya nga nung sinabi niya kung sino talagang ating Panginoon, naniwala sila kasi ito rin po sinasabi ng Old Testament. Hallelujah. Kaya nga po, ganun tahasan na nagsabi na si Jesus, indeed, the Son of God. Take note, synagogues. Parang it's a modern temple o modern church ngayon. Mga churches na outside Jerusalem. Yung mga synagogues. Okay. And 21, and all who heard him were amazed. Is it not this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? Na, nagtaka na. Di ba ito yung mga nagkokos ng paninira, no, pangwasak sa mga followers ng ating Panginoon? Pero eto ngayon, nagsasalita patungkol sa ating Panginoon. Okay? And did not he come here to arrest them and take them in chains to the leading priest. No, meron siyang authority, meron siyang written order. Pero ngayon, nagsasalita patungkol sa ating Panginoon. Kaisa pala natin siya. All of a sudden. Hallelujah. Take note, kapag ikay na born again, truly, genuine, born again, from against Jesus to Jesus' friend. Hallelujah. Na kapag may sasabihin silang kontra sa ating Panginoon, nasasaktan ka na rin. Kaya nga, we need to study God's Word para kaya nating sagutin yung mga kumukontra sa salita ng Panginoon, lalong-lalo sa ating Panginoon na sinasabing tao lang siya. Hindi lang po siya tao. Diyos din po siya. Si Pablo, well-versed, Pharisee po si Pablo. And indeed, he said, Jesus is the Son of God. Pag sinabing Son of God, hindi po yan less in character, less in power. Ibig sabihin po niyan, the same attributes, same countenance ng God the Father. Pag sinabing God the Son. Baka maghanap kayo ng God the Mother. Okay? Wala po yan. God the Son. We have only one God, and His name, as we know Him, in New Testament is Jesus. Amen. So, Saul's preaching became more and more powerful. Paano naging more and more powerful? Because of his testimony.
Okay? Yung word ng ating Panginoon, nagiging powerful yan kapag nakikita na yan sa buhay mo. Pero kung nagsasalita ka pa ng salita ng Panginoon, nag-a-utter ka ng Word of God, tapos kung maglakad ka pa ganon-ganon, parang walang power. Hallelujah! Kapag nandun ka pa rin sa saklaan, nandun ka pa rin sa tumatawag na linwal. Hallelujah! Nagmumura ka pa rin. Ako lang ba yun? Hallelujah! Nagiging powerful ang salita ng Panginoon kapag yung buhay mo nagiging inspirasyon sa iba. Nagiging buhay ang salita ng Diyos sa pamagitan ng buhay na meron ka. Hindi yung nagtatago ka. Hindi yun yung, sino dito yung Kristiyano, yung born again? Pwede ba mag-pray sa pagkain? Tahimik ka na. Wala po dito. Hindi ba ikaw? Sino sabi? Pagkain na lang, pagpipray na lang pagkain. Hallelujah. Gusto nyo para hindi kayo mahirapan sa pagpipray ng panalangin, yung panalangin na parang gusto na talagang kumain agad-agad. Ganito po kayo manalangin. Pero hindi ko sinasabing less power to, no? As we thank God sa food, no? Thank you, Lord, for these blessings. Make us strong, healthy. In Jesus' name, amen. Yan, meron ka na. Para ka nanalangin kay Omi. Yung aming 7-year-old daughter. Kapag siya naglig ng pagkain, plakado niya yon. Hallelujah! Pero it's a good start. Amen? Kasi meron pong nagkwento, sabi niya, panalangin mo lang yung pagkain. Para ka lang, nahiya ko eh. Di, parang kinakausap mo lang bigang kaibigan ng Diyos. Ganun ba? O sige. Lord, kumusta ka po? Hallelujah. Maili kayo, pero niya minuna, makanyan kayo rin. Pag pray may pamangan, yan na mo. Hallelujah. Okay. Eto pa. More and more powerful yung preaching niya. And the Jews in Damascus could not refute his proof that Jesus was indeed the Messiah. Hindi nila pasinungalingan. Refute. No? Dahil ito yung sinasabi rin ng Panginoon. Ito rin sinasabi ni Isaiah. Na His name will be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Eternal Father. Hallelujah. Okay? Take note, kapag po tayo ay tunay na ligtas, hindi po tayo natatakot mag-share ng salita ng Diyos. Can I hear a loud amen? Sinabi nyo yan. Narinig na Lord yan. Hallelujah. Oh, minto ning amen. Nabigla lang ako, pastor. Ulitin ko. Yung mga tumanggap na tunay sa ating Panginoon, mag-share yan ng salita ng Diyos. Ayan ha, sinabi nyo yan ha. Meron pang malakas dito, nahuli. Ha? Hallelujah. Hindi nyo pinangako yan. Pinangako niya kay Lord. Balikan natin yung old days. Nung sanagot ka ng girlfriend mo, na asawa mo ngayon. Ayoko na balikan, pastor. Hindi, balikan natin. Yung talaga, ibig na ibig ka pa sa kanya. Di ba nung unang sinabi niya sa'yo, I love you too? Naniwala ka naman. Dalawa kayo, sabi niya. I love you too. Hindi. Mahal din kita. Okay. Di ba pag uwi mo, tuwang-tuwa ka? No, naalala ko nung sinagot ako ng misis ko. Thank God na wala po ako sa sumpa ng busted. Siya lang po yata yung nagtiwala sa akin. Nandito ba siya? Buti na lang wala. Nandito raw. Aayusin ko. Yung kwento. Okay. Nung sinagot niya po ako, gabi na yun mga alas 8 ng gabi. Umuwi po ako, lahat ng taong nakakasalubong ko, tinitingnan ako. Hindi ko alam kung bakit. Maging yung pag-uwi ko sa bahay namin, tinitingnan din ako ng mga kapatid ko, ng nanay ko, tinitingnan din. Magsisiyar ako. Di ba sa CR may salamin?
Pagtingin ko sa salamin, nakangiti pala ako. Emilyari kaya kayo yan? Okay? Tapos the next day, kung sino-sino na yung kinakwentuhan mo. Hallelujah. Okay. Acts 9:26. Naku, mahaba yata ako. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with believers. Pero yung mga believers na to, natakot din. Okay? Kasi mga believers na to. So ginawa ni Barnabas in 27, dinala si Paul sa mga apostles na. Actually, sabi ni Pablo, ang namit niya dito si Peter, John, and the brother of Jesus, no, si James. And he told them that Saul had preached boldly in the name of God in Damascus, in the name of Jesus, in Damascus, no? So, thank God, merong Barnabas. Okay. 28. So, Paul stayed with apostles and went around Jerusalem with them, preaching boldly in the name of the Lord. Ganun po ka-bold mag-preach si Pablo. Why? Kasi well-versed na po siya sa Old Testament. Okay, hindi po siya nag-start na zero talaga. In-align lang ng Panginoon yung kanyang faith. Okay? So dahil meron na siyang background, but in 29 ito, he debated with some Greek-speaking Jews, but they tried to murder him. Kasi po yung mga Greek-speaking Jews na to, they actually Jews, pero hindi na po sila nagsasalita ng Hebrew, Grego na, ibig sabihin po parang English na ngayon sa panahon natin, no, kung dito sa Pilipinas yan. Pero yung mga Grecian Jews, they reject Jesus, at yung kwento patungkol kay Jesus, ayaw din nilang marinig. Kaya nga nung nagipag-debate po siya, nagipag-argue siya sa mga Grecian Jew, gusto siyang patayin kasi hindi po sila manalo. Taga-Calvary po sila. Baka kasi manalo baka ibang manalo yung sinasabi nyo. Okay? Hindi po sila manalo. Okay. So hindi po siya takot na harapin ng mga taong ito kasi po alam niya na totoo ang kanyang pananampalataya. Kapag ang pananampalataya may totoo, hindi ka mahihiya na harapin sila. Amen? Why? In Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ba't ka ba't ka mahihiya dun sa tao na nagbigay sa iyo ng connection sa Diyos? Ba't mo ikakahiya yung pananampalataya mo na meron kang buhay na walang hanggan sa langit? Bakit mo ikakaya na ikay pinatawad na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? Bakit ka mahihiya na ngayon ay wala ka ng kamatayan, kundi buhay na walang hanggan sa ating Panginoon? Ikinakahiya ba yan? Kinakahiya ba na pagdating ng araw, kapag ikaw kukunin ng Panginoon, titira ka sa langit for the rest of your life? Hallelujah! Kaya nga sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Hallelujah! Kaya nga, unfailing faith is being bold to share the good news about Christ to everyone. Hallelujah! This is actually a mandate na binigay sa atin ng Panginoon. Preach the gospel into all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. I have commanded you. This is God's mandate to us. Hallelujah! So, pangalawa, no, Paul had unfailing faith in God because he considered everything he had as loss to gain Christ Jesus. Okay? It's a loss. Magkakawalan. No? Kung wala ang Panginoon sa kanya, lahat ng bagay na meron siya kawalan. Alam mo kapatid, kapag ikay mayaman, pero wala ang Kristo sa buhay mo, kawalan yan, hindi yan pakinabang. What profit if a man gains the whole world, yet forfeit his soul? Hallelujah. Kaya kung mayaman ka lang, wala kang Kristo, it's a loss. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Philippians 1:21, for to me, sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Kaya nga, ano yung mga qualification? Actually, si Pablo nagsalita patungkol sa kanyang qualification, no? Hindi lang dahil mayaman siya, hindi lang dahil Roman citizen siya, hindi dahil siya ay Pharisee. No, sabi niya sa Philippians 3, actually, sa Philippians, so sinusulat niya yung Philippians, nasa kulungan si Pablo. Pero sabi niya sa verse 3, furthermore, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Meron bang i-rejoice kapag ikay nasa kulungan? During that time, mga kulungan, kapag ikaw ay kinulong, lalong-lalo na kinoconsider kang number one enemy ng bansa.
ikukulong ka sa kulungan na nasa ilalim, pinakailalim. Na yung dumi ng tao, bumabagsak sa ilalim, di naman bumabagsak sa taas ang dumi, di ba? Okay, nandun. Manipis ang hangin. Okay, pero sabi na, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same thing to you again. No, hindi siya nahihiya, hindi siya kinoconsider, paulit-ulit yung mga bagay na to kasi nga, nais niya yung kaligtasan ng mga taga-Philippians, hindi mawala. Hindi sila matangay ng mga false apostles o false teachers. Okay? Hallelujah. Sabi ng verse 2, watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Okay? Ito yung mga tao, mga Judaizers. Ito yung mga false teachers na sinasabi nila, hindi lang tama, hindi lang hindi sapat yung tanggapin mo lang si Lord as your Lord and Savior. Kailangan ka rin magpatuli. Kaya nga mutilators of the flesh. Kailangan ka rin magpatuli. Imagine, ketang tayo may talapang pakapata. Okay? Ibig sabihin, okay, kasi po yung circumcision, nakakuha po nila kay Abraham, the chosen people of God. So sinasabi nila, para maging full-blooded Jew ka, kailangan patuli ka rin. Pero hindi po nakasalalay doon. No, sabi ng Romans 2:29, hindi po circumcision of the flesh, but circumcision of the heart. Amen? Okay? Kaya nga, watch those, no? Bantayan. Okay? For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit. Okay? Hindi ito by the flesh, by the Spirit, who boast in Christ and who put no confidence in the flesh. No, hindi natin pwedeng pagmalagay tayo mga Hudyo, tayo talagang ligtas. Kasi po yung mga Hudyo during that time, alam nila, sa kanilang orientation, kapag ikaw ay full-blooded Jew, automatic ligtas ka, hindi ka pupunta ng impyerno. Yung pumupunta ng impyerno, itong mga Gentiles. Na sinasabi nila kapag kulang na yung apoy ng impyerno, gagawa ang Panginoon ng mga Gentiles para panggatong sa impyerno. Ito po yung orientation sa kanila. Pero sinasabi ni Pablo dito, hindi dahil Gentiles ka. Hudyo ka. Hindi dahil tuli ka. Okay? Sinasabi niya, though I myself had reasons for such confidence. If someone else thinks they have reasons to put confidence, hindi po ako sinisipan pag po nag-speak ako talagang bumabasa po yung ilong ko. Hindi ko po alam bakit. Okay? Have reason to put confidence in the flesh. I have more. Ito po, pakinggan natin. Circumcised on the 8th day. Ibig sabihin talagang full-blooded Jew si Pablo. Both parents niya Hudyo. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Kaya nga po Saul ang pangalan niya, no, from the first king of Israel, from the tribe of Benjamin, na si King Saul. Okay? A Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, nagkakapagsalita din po siya ng Hebrew. Okay. Hindi niya iniwanan yung Hebrew language. Di katulad ng mga Pilipino, 2 months lang sa Amerika, pag uwi sa Pilipinas, di na marunong magtagalog. Meron kayo narinig na ganyan? Nag-tour lang ng 4 na araw sa Amerika, pagbalik, English speaking na. Hello, Joe. How are you, Joe? Okay. In regard to the law of Pharisee. Alam niyo, mga Pharisee talagang they obey the law. As for zeal, kung makikita mo, yung talagang katatagan ko, yung zealousness ko, yung faithfulness ko, persecuting the church. As for righteousness based on the law, faultless. Walang kapintasan. But, ito naman yung but. Whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Kapag ikaw'y may pinagmamalaki na katangian mo, hindi mo makukuha si Kristo kasi magbibase ka sa katangian mo.
Kapag may pinagmamalaki ka, pinagmamalaki mo, Hudyo ka, pinagmamalaki mo, ikaw ay natuli 8 days, pinagmamalaki mo, ikaw ay Pharisee, pinagmamalaki mo, ikaw ay full-blooded Jew, hindi mo matatanggap si Jesus kasi ang gusto ng mga Panginoon, yung Panginoon natin, ang ating Panginoon, yung fully surrendered sa Kanya. Hallelujah. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Yung surpassing knowledge about Jesus, ito yung kapag nakilala mo si Lord sa buhay mo, iiwanan mo na yung mga bagay na pinagmamalaki mo. Kasi wala kang pwedeng ipantapat sa ating Panginoon. Take note, ano ba ang sacrifice yung ginawa ng sa ating Panginoon para sabihin mong kulang pa yung ginawa ng Panginoon sa krus? Ano pa? I consider them garbage. Pag sinabing garbage, actually sa Greek word, ang ibig sabihin mo, dung. Sa Tagalog, dumi ng tao o hayop. Yung dumi ng hayop o tao, good lang po yan sa lupa. Pero, maamoy. Gustong-gusto niyo bang amoyin yan? Maamoy! Ewan ko lang kung gustong-gusto nyo yan. Kaya nga, I consider them garbage that I may gain Christ. Kailangan ko silang bitawan para maranasan ko ang Panginoon. Kapatid, kapag hindi mo tinanggap sa buhay mo na kailangan mo si Jesus sa buhay mo, hindi mo tatanggapin si Lord as your Lord and Savior. Kapag umaasa ka pa rin sa mga kakayanan mo, sa kayamanan mo, sa bagay na meron ka, hindi mo kailangan ng ating Panginoon. Si Pablo, mayaman siyan. Matalino si Pablo. Merong posisyon sa Sanhedrin. May kakayanan. Okay? Pero kinonsider niya loss. Yes, graduate siya, pero kinonsider niyang loss para lang pumasok ang Panginoon sa buhay niya, para lang panghawakan yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. As we trust and obey God, yung buhay mo, yes, mayaman ka, may pera ka, ang daming maririyan, pero kung hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, you do not obey and trust God, walang kwenta yung buhay na yan. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka ganun, hindi mo pinagkakatiwalaan ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ng verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection, in participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Ibig sabihin, ang priority niya, malaman ang patungkol sa ating Panginoon, para yung self-denial niya magpatuloy. Okay? And so, somehow attaining to the resurrection from the dead. In verse 12, not that I already obtained all this, I have already arrived, or have already arrived at my goal, but I press on. Hindi dahil nakumpleto ko na yan. Hindi dahil narating ko na yan. No. I press on. Nagpapatuloy ako. Kung sabi nila, yes, pwede natin sabihin kay Pablo, super apostle. Pero hindi siya super apostle kasi he continue following Jesus. Nagpapatuloy siya na malaman pa kung anong meron sa ating Panginoon. Malaman pa yung privilege niya sa ating Panginoon. Malaman pa niya kung anong pwede niyang makuha from the Lord. Kaya nga, I press on, sabi niya, to take hold of that for which Christ, Jesus took hold of me. Kung ano yung pinangahawakan ko, dahil ang Panginoon ay patuloy na pinangahawakan din niya ako. Ano yung bagay na nagbigay sa kanya ng magandang ugnayan sa ating Panginoon? Ito yung patuloy na pinipress on. Ito yung patuloy na pinangahawakan. Ito yung patuloy na nais marating ni Pablo. Yung magandang ugnayan niya sa ating Panginoon. In verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. No, forgetting what is behind, yung old self, yung old life. Okay? Ayaw niya na balikan ni Pablo para magpatuloy siya doon sa bagay na nais ng Panginoon na makuha niya sa pakikitungo at pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya nga, straining what is ahead. Yung future life. Yung word ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah.
Kaya nga, I press on toward the goal to win the prize for which God had called me heavenward in Jesus Christ. Hallelujah. Ito yung patuloy. Ibig sabihin, yung righteousness, hindi yung personal righteousness, pero yung righteousness ni Christ, ang patuloy niya pinipress on, patuloy niyang sinusundan. Yung patuloy na nais ma-attain ni Pablo, yung righteousness na galing sa ating Panginoon. Kaya nga, in Jeremiah 24 said, okay, 9:23 said, this is what the Lord says, don't let the wise boast in their wisdom. Kasi nga po, yung wisdom ng tao, nawawala yan. Kumukupas yan. Or the powerful boast of their power. Yung kapangyarihan, yung kalakasan mo, nawawala din yan. Or the rich boast in their riches. Yung kayamanan mo, kapatid, nawawala din yan. Pero ito, but those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me, know God, and understand that I am the Lord who demonstrate unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Excuse. Medyo bumabagsak po eh. Excuse. Dito po tayo mag-dwell sa unfailing love ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin, hindi kumukupas. Pero yung pag-ibig mo sa asawa, tanungin mo, 10 years ago, nung tayo mag-asawa, kumusta pag-ibig mo sa akin ngayon? Baka 5 na lang. Sa first year, no? Lalo na sa unang buwan, no? Talagang mataas pa yan eh. Dami nakangiti. Hallelujah. Sabi rin ng Psalms 73, 25-26, to whom I have in heaven but you, whom have I in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire besides you. Okay? My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kapag si Lord ang inuna natin sa buhay natin, gaganda ang buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, if we truly have this unfailing faith, our greatest desire is to know Jesus more sa buhay natin. Amen? To know more about Jesus. Hallelujah. Third, Paul has unfailing faith in God because he fought the good fight, finished the race, and kept the faith. How? Sa self-discipline niya. Sabi ng 2 Timothy 4:6-7, for I am already being poured out like a drink offering, the same time for my departure. The same time for my departure is near. Parang sinasabi niya, drink offering, alam mo drink offering? Yung parang paubos na. Malapit ng masaid. At sinasabi niya, the time for my departure is near. Nung sinulat niya yung 2 Timothy, actually, papatayin na po siya, pupugutan na siya ng ulo ni Nero. Roman citizen siya, kaya nga ang pinaka with dignity na kamatayan ng isang Roman soldier ay pugot ulo, hindi crucifixion. Ang crucifixion ay binibigay lang sa mga kalaban ng Rome. Okay? Pero sabi niya, no, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Tinodo lahat. Walang reservation. Lahat ng meron siya, tinodo na niya. Kasi alam niya, pagdating sa langit, alam niyo kapag tayo dumating sa langit, sana hindi po tayo dadating doon sa point na, sana tinodo ko na. Sana sinamantala ng araw na meron ako habang nabubuhay sa lupa. Sana hindi po tayo dumating sa ganyang punto. Si Pablo, hindi po siya dumating sa ganyang punto because sabi niya, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. In verse 8, kung susundin natin yung verse 8, he is actually ready to receive his crown of righteousness na ibibigay sa kanya ng ating Panginoon. This is Paul na pinag-uusapan natin. He has this unfailing faith na sana magkaroon din po tayo katulad ni Pablo. Si Pablo, tao lang po din siya. Katulad din ng katabi mo. Pero he has this faith
Dahil pinili niyang paglingkuran ng ating Panginoon. Hallelujah. In 1 Corinthians 9:24 said, "Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person get the prize? So run to win." Huwag ka lang tumakbo. No, sa larangan ng ating buhay Kristiyano, parang inilentulad ni Pablo sa sa paligsahan ng pagtakbo. Na merong nananalo. Kaya nga kung tatakbo ka bilang Kristiyano sa buhay na nandito sa lupa, tumakbo ka para manalo. Hindi yung tumakbo lang para lang tumakbo. Hallelujah. Maraming sumali sa mga marathon. Asa si Renelyn? Pang-ilan ba siya? 400? Maraming tumakbo sa marathon, sumali sa marathon, nag-t-shirt, bumili ng t-shirt, nag-gear up, pero nung tumakbo, parang hindi talaga mananalo. Pero sinasabi ni Pablo right now, so run to win. Maging seryoso sa takbo. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for eternal prize. Yes, yung mga marathoners, yung mga runners, yes, they want to win the prize, pero nawawala yan, nagpi-fade yan. Pero tayo mga Kristiyano, tatakbo tayo to win the prize na hindi nagpi-fade, na hindi nawawala, that is forever, nasa atin in eternal life with Jesus. Yun po yung nasahin natin, hindi yung mga bagay dito sa lupa. Nasahin natin yung mga bagay na nasa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, so run with purpose in every step, for I am not just shadow boxing. Sinasabi ni Pablo, in every step natin, may dahilan. Yung paggising mo kanina, sabi ng Nescafe, kanino ka bumabangon? Hindi yon. Anong dahilan? Bakit ngayon buhay ka pa rin? Ano yung purpose mo? Bakit ka gumising ng Panginoon sa araw na to? Hallelujah. Hindi nagkukunwari. Alam mo yung shadow boxing? Kunwari may kalaban ka pero wala. Sabi mo lang wala pero meron. Okay, wala kang kalaban dyan. No, kailan ba ka tumama sa shadow? Nakakita ka ba na sinuntok mo yung shadow mo na bumagsak? Okay? Hindi kunwari lang. I discipline my body like an athlete training to do what it should. No, otherwise I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So sinasabi ni Pablo dito, yes, nagtuturo ko, but I have to walk the talk. Yung mga sinasabi ko, kailangan kong gawin. Kaya nga, I discipline myself. Hallelujah. Hallelujah. No? Praise the Lord. Kaya nga, we need to study God's Word. Kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin ng CU. Kailangan natin umattend ng church service. Kailangan natin magbigay. Hallelujah. Nalungkot yung iba pagdating sa bigayan. Kapag po ikaw ay sold out sa pagbibigay, ibig sabihin sa finances mo, pinagkakatiwalaan mo si Lord. Hallelujah. Kaya nga, discipline mo rin ang sarili mo dyan. Meron ba ditong, ako po nung ako'y nagbabasketball pa, nung ako ay high school and college. Dahil hindi po ako pinaglalaro ng nanay ko ng Monday to Friday. Kailangan lang ako maglaro ng basketball. Friday afternoon hanggang Sunday morning lang. I love basketball. No? Ang dami ko rin po napupunta na liga. Ang ginagawa ko po, dahil nag-aaral po ako sa AUF, nakatira lang po kami sa Lourdes. Ang ginagawa ko, uuwi ako ng mabilisan ng 12 noon. Hindi mo kakain, mag-short ako, mag-gear. Pupunta ako sa basketball court. Tanghaling tapat, for 15 minutes, magpa-foul throw ako. Para sanayin ko lang yung pulso ko sa bola. Para pagdating ng game, nandun na yung pulso ko. Dahil meron lalo kami ng hapon. Kasi may mga liga noon na umaabot ng school days. Ng June. Yun ang discipline ko. Pero right now, ano po yung mga discipline natin to win the prize? To win Jesus in our life. At ilang oras po yung pananalangin nyo? Ilang oras po yung pagbabasa ng salita ng Diyos? 2 hours na lang dito, ayaw mo pa, natutulog ka pa. 2 hours na nga lang. Pastor, hindi 2 hours, minsan 2.5 ka.
Hallelujah. Natuloy natin, in 2 Corinthians 11:23, are they servants of Christ? No, ito ang patungkol sa mga false apostles. Pero tingnan niyo po, binigyan yung credentials ulit ni Pablo. I know I sound like a madman, but I have served him far more. No, ibig sabihin kapag ikaw ay nagmamalagay patungkol sa mga credentials mo, para ka daw madman, para ka daw siraulo. Okay? I have worked harder, although hindi po ito yung sinusuportan ni Pablo, pero kino-contest lang niya yung mga false prophets o apostles. I've worked harder, been in prison more often, been whipped times without number, and faced that again and again. No? Actually, sa Acts po, merong record si Pablo ay binato hanggang mamatay. Pero ang iniwan po siya na dumating mga disciples ng Panginoon, nabuhay ulit siya, tumayo. Okay? 5 times, the Jewish leaders gave me 39 lashes. Alam mo yung lashes? Yung ginawa rin sa ating Panginoon. Okay? 39, 5 times. Okay? 3 times I was beaten with rods. Ito po yung rods, ito po yung mga Roman rod. Ito yung pamamalo ng mga Roman soldiers. I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. Alam niyo po yung gaano kadelikado, gaano nakakatakot yung wala kang makitang isla pag lutang-lutang ka na lang sa dagat. Actually, ang dagat na pong to, ang tawag po dyan, Mediterranean Sea. Yung pong dagat kung saan po palutang-lutang si Pablo, Mediterranean Sea po yan. Okay? Pero actually, si Pablo, pwede na po siya mag-give up dito. Pwede na siyang, ayoko na, tama na. Kasi ligtas naman siya. Okay? Nung pinapalo siya, tama na, sige, suko na ako. Kasi ligtas naman siya. Pero nang inisip ni Pablo, while he pressed on, I have traveled so many long journeys and have faced dangers from rivers, from robbers. I have faced danger from my own people, sa kanyang pamilya, the Jews as well as the Gentiles. Lahat ata ng tao ayaw na sa kanya. I have faced dangers in the city, in the desert, and on the sea. I have faced dangers from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and have been often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep myself warm. No, dahil manipis lang yung suot niya, talagang nanginginig siya sa lamig. Then, beside all this, I have daily burden of my concern for all the churches. Ito po yung dahilan. For all the churches, especially the Gentile churches. Kaya nga he pressed on, nagpatuloy siya dahil sa mga ibang Kristiyano na hindi lamang sa kanya, kundi yung ibang Kristiyano para ang pananampalataya nila magpatuloy na maglingkod din sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po kung Paul was actually ready to die. Sabi po ng Acts 20:22, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me about prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race, to complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Hindi siya huminto because alam niya yung message niya, it brings salvation to all the people. So ang kinonsern niya, yes, nandun siya, ang dami niya naranasang hirap. Pero alam niya, inisip din niya, yung mga hindi paligtas. Hindi paligtas. Kaya nga nagpatuloy si Pablo sa buhay. Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang last minute, hanggang pugutan siya ng ulo, nag-share, nagsusulat pa rin sa Pablo para i-strengthen ang mga Kristiyano. Kaya nga, unfailing faith is to complete our mission of proclaiming the gospel of Jesus Christ to everyone. Amen? Kaya nga, with the unfailing faith of Apostle Paul, he immediately preached Christ after his conversion. He considered everything he had as loss to gain Christ. He fought the good fight, finished the race, and kept the faith. In last verses, in 2 Corinthians 12, because of this surpassing great revelation, yung mga nireveal sa kanya ng Panginoon, especially the grace of God,
Therefore, in order to keep me from becoming conceited, para hindi ako magyabang, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Hindi po ito karamdaman. Ito po yung mga tao na nanglilibak. Ito yung mga Judaizers na patuloy na sumusunod kay Pablo para sirain siya, para sabihin, di ba ikaw ay Pharisee? Di ba parang ikaw ay false apostle? Kiniklaim mo na ikaw ay apostle pero false naman. Okay? 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecutions, and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ito po yung kinonsider ni Pablo. Without Christ in his life, wala siyang magagawa. Yes, ang dami niyang sinulat, pero at this letter, sinasabi niya, without Christ in my life, walang kwenta ang buhay. Pero ito si Pablo na nagsasabi, for when I am weak, then I am strong. Paano tayo? Paano tayo sa hapong ito? Paano natin i-apply yung salita ng Panginoon? Actually, I have read this message, this story. Gusto ko mag-end po dito sa story ito. Meron pong pastor from Hawaii nagpunta ng China para mag-train po ng mga 22 Chinese sa China. And during that time, napaka-selan po ng China, yung mga Kristiyanong nahuhuli na may dalang Bible, kinukulong for about 3 years. Nung dumating po yung pastor, actually it's Wayne Cordeiro ng Hawaii. Nung nagpunta siya doon, na-meet niya yung 22 Chinese na ititrain niya for 3 days. Tinanong niya, anong mangyayari sa akin kapag tayo nahuling nangangaral lang, nagtuturo ako ng salita ng Diyos? Sabi niya, ikaw, papadeport in 24 hours. Kayo, ikukulang kami for 3 years. And 18 of them, naranasan na makulong because of the gospel of Jesus Christ. At meron, mailan-ilan sa kanila, for about 2 to 3 times na nakulong because of the gospel of Jesus. But they never stop. Nag-train po sila for 3 days. Alam nyo, yung lugar na, yung pinaka-malapit na training niya sa lugar ng China, yung pinaka-malapit sa lugar, nagbiyahe for about 13 hours. Yung pinaka-malapit, 13 hours. Nagbiyahe lang para makapag-training for 3 days. Pero yung iba, 16 hours, 18 hours, bumiyahe para makarating doon sa lugar. Yung 22 ito, pero sinasabi nila, hindi sila takot na makulong. Yung isa, nang dahil sa ilang beses na nakulong, mga ilang chapters ng Bible memorize na niya. Kahit hindi available ang Bible sa kanila, kapag meron sila nakuha ang Bible, pumupunit lang sila ng pages, tinatago, binemeditate, binememorize. Then at the end of their training, sabi nung mga Chinese na to, pag-pray mo kami, na matulad kami katulad mo. Na kapag nangaral kami, very bold, with power from God. Pero sabi ni Wayne Cordeiro, no, baliktad. Pray for me na maging katulad niyo ako. Na for about 13 hours, nagpunta kayo dito just to train for 3 days. And willing to be in prison, na willing na makulong for the sake of Christ. Pilipinas, walang persecutions, very minimal. Pero at times yung 2 hours, hindi pa natin maibigay kay Lord. At times, yung 1 hour na pananalangin and devotion sa ating Panginoon everyday, hindi pa natin mabigay. But these people, they are willing to go to jail for the name of Jesus Christ. Kung merong Pablo, may mga ganitong tao, hindi ba natin kayang gawin ito for the sake of the name of Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah. This is God's message. Actually, sabi ng Panginoon,
the unfailing faith is to complete our mission of proclaiming the gospel of Jesus to everyone. To complete our mission for the glory of God. Hallelujah. Kilala ng Diyos ang lahat ng nandirito. Kilala rin ng Diyos kung tayo po'y seryoso. And as we partake the Holy Communion today, sana po kakitaan po tayo ng Panginoon ng tunay na pananampalataya. Holding what the Lord has promised us. This eternal life that we have. Patuloy nating panghawakan. Patuloy nating i-declare ang ating faith. Sa lugar kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, patuloy nating ihayag ang salita ng Panginoon. And I believe as we desire it, ang Diyos, He will empower us to do the task, the mission that God has given us to us. Hallelujah. Just pray. Alam nyo, malapit na dumating ang Panginoon. Sana po sa mga taga-Calvary Temple, wala pong maiwan. Sana din po sa ating mga mahal sa buhay, wala pong maiwan. Kundi po sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayo. Tayuan po natin ang salita ng Diyos. Itayo po natin ang salita ng Diyos sa pamilya natin. Itayo po natin ang salita ng Diyos sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Do not let them die without Jesus. Do not let them die without hope, without Jesus in their life. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Magpapartake po tayo ng banal na hapunan.